Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang dapat simulan sa taong 2025 ng mga Gemini. Para sa mga hindi pa nakakapanood ng nakaraang video ko na ano ang dapat iwan sa taong 2024 ay panoorin nyo na lang dito sa channel ko. Ibig sabihin nito guys, itong Magical Gateway, talagang pasimula ka na sa buhay mo. Hindi pa nga natatapos yung taon, ay nagsisimula ka na pwedeng sa karir mo ito o kaya sa negosyo na magpapatuloy hanggang sa susunod na taon. Pagbabago yung nagsisimula sa iyo patungkol sa oportunidad, sa blessings, sa career at negosyo. Ang iba pag-aaral. Kaya mo ito ginagawa at saka tinatanggap yung transformation at changes sa buhay mo kasi alam mo na ito yung kailangan mo at saka magpoprotekta sa iyo. At saka hindi lang yon, marami ka ring natututunan sa kapwa mo kaya mas lalong napapabilis yung transformation sa buhay mo. Mas lalo pang nade-develop sa mas nakakabuti. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye para sa ano ang dapat simulan sa taong 2025. The Hangman, the High Priestess, the Chariot. May mga Gemini na kailangan pagtuunan mo ng pansin yung mga nangyayari sa buhay mo. Ipinapahiwatig din ng mga cards na maging open ka sa changes na mangyayari sa buhay mo. Kasi may mga kalungkutan na magaganap sa buhay mo na hindi makakabuti sa iyo. Mas maigi na bigyan mo ng pansin yung mas magpapaunlad sa iyo. Yung may victory, success, at saka yung marireach mo talaga kung ano yung gusto mong maging goal sa buhay. Marami ka pang marirealize na kaya mo palang magawa or magtagumpay. Sa career o kaya negosyo, ang ilan sa inyo, kailangan mo munang suriin kung ano ba talaga yung gusto mong ma-achieve sa buhay. Kailangan mo muna mag-step back para ma-discover mo kung ano ba yung bago mong landas na dapat ipagpatuloy para magkaroon ng career o kaya sa negosyo ng fulfillment. Makinig ka sa sinasabi ng isip mo o ng kutob mo. Ang magandang kapalaran mo ay nakasalalay sa iyo. May ibang Gemini na iba yung sisimulan na trabaho o negosyo. Kasi tingin mo ito yung makakapagpabago sa buhay mo. Para sa ilang single, kinikilala ka pa lang nung person kung seryoso ka ba sa kanya. Pero may ilan na gusto nang malaman kung sasagutin ba siya or hindi. Hindi kailangan magmadali. Hayaan mong maging sure siya sa feelings niya. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, marami ka nang nasakripisyo sa relasyon niyo ng person mo. Pero kailangan alam mo din kung ano yung patutunguhan ng relasyon nyo or kung ano yung focus ng person mo. Yun bang kailangan pareho kayo ng goal? Queen of Swords in reverse, the Emperor, Five of Swords. Kaya pala sa ibang direksyon ka tinatahak, yun yung sinasabi sa iyo kasi merong person na hindi makatarungan yung
ginagawa sa iyo, ang gusto niya siya yung masusunod, ito yung nagiging pagtatalo niyo. Masakit magsalita itong person na ito, tsaka nakadalawang cards na siya na marunong siyang gumawa ng kwento, at tsaka may betrayal yung relationship niyo. Pero malalagpasan mo tong challenges na ito sa person mo na ito. Pero kailangan mag-ingat ka din. Masakit na yung napagsabihan ka ng verbal, pero yung physical, hindi na yun makakabuti sa'yo, kaya sa ibang direksyon ka tinatahak ng mga cards para dun sa mas safe at saka magiging panatag yung kalooban mo. Merong person na madaya, pwedeng person mo ito or ibang tao na lolokohin ka, na sasabihin wala, pero meron. At saka marami ding scammer ngayon, lalo na itong season na ito, kaya mag-ingat. I-control mo ng maigi yung financial mo sa alam mo mas makakatulong para sa pamilya, at saka yung hindi ka maglalabas ng malaking financial para hindi ka magkakaroon ng utang o kaya magkaroon ng kakulangan sa financial. Meron kasing person na masakit magsalita sa financial, at saka nakadalawang cards ka na magkakaroon ka ng problema. Pero temporary lang ito, guys. At para sa mga single, ang ilan sa inyo, mas i-welcome mo na yung mga pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Kasi anytime, soon, magkakaroon ka na ng bagong karelasyon. May in love ka. Kaya sinabing mas i-welcome yung darating na bagong relasyon, kasi kailangan mong kilalanin yung person para hindi na maulit yung nangyari sa'yo sa nakaraan. Dahil sa connected kayo sa isa't isa ng person mo, pwede rin ipakita yung message or feelings mo. Hindi alam ng person mo kung paano niya sisimulan yung mga gusto niyang sabihin sa iyo. Natatakot kasi siya sa magiging reaksyon mo. Pwedeng nagkahiwalay na kayo o nagkaroon ng distansya. May mga nasabi siya sa iyo na hindi rin niya ginusto na sabihin, pero hindi niya na mababawi. At itong person mo, meron siyang trauma sa nakaraan na hindi niya ma-let go or hindi niya kayang kalimutan. Nagtataka yung person mo kung bakit ba siya yung napili mo, nagustuhan mo, ano ba yung nakita mo sa kanya. Kasi yung mga nangyari sa inyo at saka nangyari sa nakaraan ay masakit para sa kanya kahit hindi mo ito makita or hindi niya sinasabi. At ngayon niya nare-realize na tama yung mga sinabi mo sa kanya, kahit gaano man ito kasakit or kung ano yung ipinaramdam mo na pagpapahalaga sa kanya, ngayon niya nare-realize na tama ka. Ang ilan na nasa relationship, meron pa kayong mga issue na hindi natapos or napag-usapan ng person mo. Ang akala kasi ng person mo, yung bang mapapasunod ka niya sa mga gusto niya. LDR man ang koneksyon nyo or magkasama. At yung maling trato niya sa iyo at saka pag-uugali, alam niyang ito yung nakasira sa relasyon nyo. Mas umiiral kasi sa person mo yung ego niya, kaya ito yung isa sa nakasira. Page of Cups, Nine of Swords at Knight of Swords. Ang ilan sa inyo sa mga cards nakipaghiwalay na sa person. Hindi na nakaya yung pakikisama ba. Kasi yung pagiging inosente mo, pagiging mapagmahal mo dun sa person, yun yung nagagamit.
na para ipaglaban mo siya, pero lahat ay may hangganan. At saka pinapakita na rin sa cards na kaya ka pinapaiba ng direksyon kasi ang ilan sa inyo naaapektuhan na rin yung mental health mo. Kailangan mo na ng healing para sa sarili mo at saka merong person na magsisisi. Kasi hindi ka na magpapaka-inosente. Ipaglalaban mo yung sarili mo sa person. Sa kalusugan, yung problema mo sa mental, emosyon, mareresolbahan mo. Kailangan mong mag-relax, yung gumawa ng mga simpleng bagay na makakapagpasaya sa iyo. Kasi may mga person na yung problema ay sinasarili lang. At saka ang ilan, kung napabayaan mo yung sarili mo noon, hindi na ngayon, ipapriority mo yung sarili mo. Para sa ilang single, meron ka pang ibang makikilalang potential person na medyo may pagka-immature. Makikipagrelasyon siya pero hindi pa siya dun para sa pang long term na commitment. Kasi itong person na to, kahit na bata pa siya, marami siyang issue sa nakaraan na kailangan muna niyang resolbahan din para sa sarili. Ito yung nakikita niyang way na makakatulong sa kanya para makarecover sa mga iba't ibang issue sa nakaraan. Yung magkaroon ng bagong makakarelasyon at makakaunawa. Ito yung final card na Ten of Wands. Ibig sabihin nito ay nakuha mo na or nakamit mo na yung tagumpay sa buhay mo. Pero hindi mo pa rin ito napapansin. Nagpapatuloy ka pa rin kasi akala mo wala pang kasagutan. Na yung sitwasyon na kinaharap mo, ikaw yung mas may power. Kasi nga, pinapakita mo yung pag-focus sa situation at saka yung pagiging fair sa mga gagawin mong desisyon. At saka anuman battle ang kaharapin mo ay makakasurvive ka. At saka ito na rin yung ending ng problems mo. Para sa ilan na nasa relationship, magkakaroon na kayo ng baby ng person mo at mas lalong magiging maganda yung connection nyo. At sa ilan naman, healthy yung relationship nyo pero masyado mong iniisip kung ano yung magiging kapalaran ng relasyon nyo. At ang advice ng cards ay mas isipin mo kung paano mas lalo magiging happy or magpo-progress yung relasyon nyo kesa sa mag-isip ng negatibo. At meron ding ilang person na iniisip nyo na ng person mo na gawin ng legal yung pagsasama nyo. At may ilang person din na mas naniniwala sa nangyayari ngayon kaysa sa tradisyon. Maybe ikaw ito o yung person mo na ayaw nang bumalik sa nakaraan kasi alam mo sa sarili mo na mas deserve mo yung mas makakabote at mas magpapa-improve sa iyo. Lalo na't may ilan sa relationship na masyado kang nasaktan sa nangyari sa koneksyon o relasyon. Yun pa rin talaga, kumbaga hindi pa rin makalimutan yung pain na naramdaman habang kasama mo yung person mo. At ito talaga yung maiisip mo na pagmamahal ba talaga ito or kalokohan na lang. Dahil nga sa mga hindi magandang trato sa iyo ng person mo. May mga addiction yung person mo patungkol sa alcohol o kaya gamot na hindi nakakabuti sa inyong dalawa. Merong personal issue itong person mo sa sarili niya na siya lang din ang makakatulong. Hindi rin makapagdesisyon itong person na ito kung ano bang buhay ang gusto niyang tahakin.
sabihin man niya, hindi niya mapanindigan. At saka, may ilan sa inyo sa relationship na gusto nyong makapagpahinga na magkasama ng person mo. Gusto ng person mo na mas ma-enjoy ang relationship kaysa sa mag-isip ng negatibo. Ito naman yung mga charms na posibleng hanggang dito makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Aries, Sagittarius, Pisces, Gemini, Leo, Cancer. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. K, C, R, V, E, P.